Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please like po na yung Dennis TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, nalulunod ka na ba sa tindi ng pinagdaraanan mong problema? Paano mo nga ito harapin? Diba? Tila ba na nawawalan ka na ng pag-asa at pinangihinahan ka na? Ang sabi sa Salmo, chapter 34, verse 19, marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. So guys, kung sa tingin mo, di ba, hindi ka naman gumagawa ng matinding kasalanan o masamang tao, at reliyoso ka pa, nagsisimba ka kada linggo, nagdarasal ka, at talaga namang sinusunod mo ang kalooban ng ating Panginoon Jesus na kung saan kailangan naman talaga natin sundin. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, dito sa mundo ay magkakatrouble ka. Kaya hindi ka exempted. Sa kabila ng matuwid na tao ka, di ba? Lagi kang tumutulong, lagi kang nagdarasal, mabuti kang tao, hindi ka pa rin exempted. Walang exempted dito sa mundong ito sa lahat ng mga hamon sa buhay at mga challenges. Pero may pangako ang Panginoong Hesus. Dahil siyempre, hindi naman niya pwedeng baliwalain. Kung isa kang mabuting tao, tumutulong, diba? Nagsisikap na masunod ang kagustuhan ng Diyos, may pangako sa iyo, hindi yan binabaliwala. So, sabi ng ating Panginoong Hesus, malaki man ang problema mo dito sa mundo, diba? Ay hindi kita iiwan ni pababayaan. So yun naman ang assurance ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng lahat ng mga nararanasan natin sa buhay, sa pang-araw-araw nating buhay, depende sa tao at depende sa tindi ng problema. Pero meron talagang mabibigat. Kung isa ka doon sa mga dumaranas ngayon, pumanatag ka. Dahil may pangako ang Diyos, hindi kanya iiwan at hindi rin pababayaan. So tuloy mo lang kung anong ginagawa mo mabuti. Huwag ka nang gumaya sa ibang masamang tao. Diba? Gawin mo lang kung ano ang nararapat at sikapin masunod ang kagustuhan ni Lord. Kaya sa panahon ngayon, diba, may mga problema ka man. Marami man guys. Problema mo sa financial na laging pinagdarasan natin dito, di ba? Nag-i-struggle ka na. Hindi mo alam kung saan ang kukuha ng pera, di ba? Na kahit pagkain lang ay wala. Bound ka pa sa utang. Ang relasyon mo sa pamilya, diba? Nasisira na rin dahil sa hindi yung pagkakaunawaan. At ang kalusugan mo ay matindi na rin ang iyong karamdaman. Kaya kung gaano mang kalaki ang dinaranas mong problema ngayon, ay huwag kang mag-alala dahil mas malaki ang solusyon, mas malaki ang tulong, mas malaki ang pagmamahal ni Lord sa iyo kesa sa lahat ng mga problema mo. At tandaan po natin guys, yung problema dito sa mundo, yung trouble, di ba? Yung mga hamon, yung mga halalahanin natin sa buhay, yung mga worries natin, lahat po yan ay temporary lang. Dahil meron naghihintay sa atin na eternal o yung buhay na walang hanggan. Lalo na sa mga taong faithful kay Lord. Kaya sikapin po natin dahil mahal tayo ng Diyos. Kahit isa ayaw niyang may mapunta sa impyerno o maligaw ng landas. Ang gusto niya, lahat tayo ay sama-sama doon sa paraiso kung saan sa naglaan ng mga lugar na kung saan ay pwede tayong lahat. Kaya kung gumagawa po kayo ng mabuti ngayon at dumaranas kayo ng matinding problema, normal lang po yan. Huwag lang kayong makalimot sa ating Panginoon Jesus. Tuloy lang. Basta patas tayo kung lumaban sa buhay, wala tayong naapakang tao, meron tayong patutunguhan.
Hindi po masasayang lahat ngayon, yung pagsisimba mo linggo-linggo sa simbahan, yung pagdarasal mo, hindi nasasayang. Yung paggawa mo ng mabuti, di ba? Yung pagtulong mo sa kapwa, hindi po yan nasasayang. Naka-record lahat yan sa langit doon kay Lord. Kaya tuloy lang po tayo sa kabila ng matinding problema, panghawakan natin muli ang kanyang sinabi na hindi kita iiwan, hindi pababayaan sa gitna ng iyong matinding pagsubok. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin vlog na may matinding problema sa pamilya, pinansyal at relasyon at kalusugan, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at panghawakan ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na hindi kanya iiwan o pababayaan. Ano man ang iyong kahilingan, sa kanyang pangalan ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon dumaranas ng matinding paghihirap, lalo na po sa kanyang kalusugan. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung ito ay iyong kalooban. Yakapin niyo na mahigpit para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa magkakapamilya na nagkakasira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, ayaw magpakumbaba, ayaw magpatawad. Ipuhin niyo po, Lord, ang kanilang puso na maging mapagpatawad sa isa't isa. Pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na halos kailangan po namin na. Lalo-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, Lord. Iniisip pa, pinoproblema pa kung paano iraos ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang latang tinilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Hesus, at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.